Cebu Catholic Television Network. Maigsoon yata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Adunay panultihon sa kinaadman, non potest esse diuturnum, quae non subist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Walay pangatarungan nga mulungtad kunwa sa kamaturan ay pasukan. Balang kasulatan nagpahibaw kanato sa panultihon, Proverbio 10:25, ang matarong moray malungtaron nga sukaranan ug ang pung sa Dios mulungtad way katapusan. Mao nga atong baruganan, mao ang pung sa Ginoo sa Christian Community Bible, Sirach 34:8, nga ang labing hataas sa tanang kaalam o labing dako nga kaybaw mao ang pung sa Dios, gikan kaniya ang hingpit nga kamatuoran. Yato masalamat sa atong gamhanang Dios nga doon natay kaygayunan sa pagsangyaw, pagpakailap siyang nga pulong sa kaluwasan. Salamat sa atong Santo Papa Pope Francis nga makugihon, malagaron ug puno sa pagpaubos sa daghan nga mga nagsaway nagatake kaniya. Ato sa pasalamat sa atong Arsobispo iyang Ekselensya Jose Serapia Palma nga daghang gayag nahimo sa atong Archdiocese of Cebu ang Surrender to God program, mga matanon o gidarana nga nagkapos sa gidili nga drogas human sa ilang pipila ka adlaw nga life in a spirit seminar, namalik sa ilang mahal sa kinabuhi nilang banay o bag-o na nga kinabuhi. O nagdugang usap ang atong mga parokya tungod kay nagdugang nga pare kada tuig o kini usas mga kabulahanan sa Archdiocese of Cebu ilagi sa mapobsanong liderato ni Arsobispo Jose Serapia Palma. Ayang kauban nga mga obispo sila si Bishop Dodong Midifil Millones nga nama-assign sa National Shrine St. Joseph sa Mandawi City. Ligdong buutan o kanunay mag-andam sa mga wali nga iyang ipambit sa katawhan. Lahi mga obispo sila si Bishop Emilio Bataclan, Bishop Antonio Ranyula, mga pares parokya sa mga seminaryo, monasteryo nga nagalagad sa katawhan, pagsunod sa mithi ni Kristo, ang kamatuuran o kinaadman, sagup sa diwa ni Kristo sa pagkamapobsanon, o passion, enthusiasm, saving souls. Mga laiko, mga lemen, usa sa atong salamatan mo si Brad Dodong Lemsua. Ang atong pamuno kon presidente sa Cebu Catholic Television Network nga nilungtad karong panahon na kapin sa katluan katuig yan niabot na tas ubang mga nasod pinagi sa live streaming o mga digital improvement sa Cebu Catholic Television Network. Salamat sa siyang kapikas, Sir Dayan, mga staffer sa Cebu Catholic Television Network o sa atong mga kaubanan. Dito maglangan mga igsoon, yung higayon na doon natay na bantog na inila sa Plaza Independencia, Cebu.
kaniadto Freedom Park. Ang usa ka tawo nga tidlom sa mga kaalam sa Biblia ug makaplagan niya ang mga makalilibog, makatandog sa atong alimpatakan kung unsay tinuod pagsumpay sa dunay nawa og daw nagsinumpakiyay. Ang mahigalan nato mo si Brad Rudy Nakasa ato siya paminaw. Daghang salamat, Brad Sok, o sa tanan natong mga listeners kutob sa maabot ni Mong Sibya, labi na gyud sa Barangay Ermita, Carbon Market, Cebu City, nila ni Flory Abanto, Joseph Flores, o ni Rogelio Estrella. Maayong paglantaw kanatong tanan. Karon, Brad Sok, ari na ta sa balang kasulatan sa 1 Corinto 15:32. Let us eat and drink, for tomorrow we will die. Mangaon og mag-inom kita, kay og madamlag mga matay man kita, na tao lang ta aron mamatay. 1 Corinto 15:32. Sa Santiago 1:2, sa maayong balita Biblia nagkanayon, my friends, consider yourself fortunate when all kinds of trials came your way. Mga igsuon, isipa nga bulahan kamo kung ang tanang matang sa pagsulay muabot kaninyo. Santiago 1:2, bulahan ka kung ang tanang matang sa pagsulay muabot kanimo. Sa 1 Corinto 15:19, kung ang atong paglaom kang Kristo kutob ra niining kinabuhia, kita ang labing makaluluoy sa tanang mga tao. 1 Corinto 15:19, makaluluoy ta sa tanang mga tao kung ang atong paglaom kang Kristo kutob ra niining kinabuhia. Ang akong pangutana, Brad Sok, kung sa may buti pasabot ni Pablo ani Brad Sok, nga kung maglaom ta kang Kristo nin kutob ra ning kinabuhia, wa man ta makaluluoy man ta, Brad Sok. Palihog ko nung pagpatinaw ani Brad Sok. Salamat kay Brad Rudy sa imong mayo nga pangutana. O may ning atong tamdan ning 1 Corinto 15:32, Brad Rudy. Di ba? So, atong sundaning teksto, Brad Rudy, kay sahay mukutlo ni San Pablo sa mga pung kay ganlan nato line principle of objection to his constrained and disciplined life. Manamay ni ato basahon, Brad Rudy, ang 1 Corinto 15:32. Mo ni atong mabasa sa 1 Corinto 15:31. Mitutul ako ni anang paghimaya kaninyo, mga igsuon, nga akong gibatunan kang Kristo Jesus nga atong Ginoo, namatay ako adlaw-adlaw. Kuningon sa pagkaagi sa tao nga nakig-away ako sa Episo batok sa mga mananap nga mapintas. Usa ka kapuslanan ini kanako kung ang mga minatay dili pagabanhawon. Mangaon kita, inom kutob sa og mahimo kay ugma mga matay kita. So, ang tubag na ara des gipayag San Pablo. Kung wa tay pagkabanhaw, there is no such resurrection. Nga sa 1 Pedro kapitulo 1 bersikulo 3. Mayon sa Pedro nga gihatagan kita sa Dios ug bag-ong nga kinabuhi ug bag-ong kahulugan sa paglaom nga dili mapakyas. Inaagi sa pagkabanhaw ni Kristo. So ang naghatag nato bag-ong paglaom bisan mabugat nga kalisdanan, bisan paglukapan nato sa mga salamo, bakod ta kay lagi naglaom ta sa pagkabanhaw. Naglaom ta sa pasaylo ni Kristo. Naglaom ta sa kinabuhing walay katapusan. Di modo, ni San Pablo na, Allah, kaon, inom, hubog, tal mga matay tao may pagkabanhaw. So na, this is the line of contradiction to St. Paul's discipline, life, and hope of resurrection. Sa 1 Corinto 15:14, kaya kung si Jesus wa pa mabanhaw, kawang ang atong pagtuo kaniya,
labi ng kawang among pagwali kaninyo. Apan kay dunay pagkabanhaw, doon na kita sa kabuhi nga paglaom nga sa atong pagsunod ni Kristo na kapukanan o kalisdanan pero ay kapakyasan. Kaya katong nagsunod kaniya makaangkon sa kinabuhing way katapusan. Sa gisaan niya sumabot sa pagkabanhaw. Pero wa lagi pagkabanhaw hala. Eat and drink for tomorrow you shall die, we shall die. Pero dili din na maong pasabot San Pablo nga kaon, inom, hubog-hubog kay mamatay ta. Dili na mao. Kunwa pa'y pagkabanhaw. Hala, saum tani ana. Pero na may pagkabanhaw na isaad sa kinabuhing dayon, dili ta mo saum niya. Kunya, sa sunod nga puntong sitar ni Brad Rudy, ang Santiago Kapitulo 1, 2. Namatod pa ni Santiago, paglipay, bulahan ka. Kung may sugama ka sa daghang mga pagsulay, daghang mga tentasyon, maglipay, o niya, paghimaya, libog sa ta. Kung ay mga tentasyon, labi naglisod kayong maong tintal, ya, ginasig ta paghimaya o paglipay, di mo ta ngay maghimay o maglipay, labi ang tentasyon, Brad Rudy, nga, batubalani nga, kinta mo, suyop ka na to nga to sa sabakan ni Satanas. Kuyo kaya na, di ta maghimaya, di ta malipay. Pero na siya gisumpay. Uno, sari pa ta mo sumpay sa gisulti ni Santiago sa kang San Pablo, 1 Corinto 10:34. Walay pagsulay o tentasyon nga mudangat kanimo. Nga wa ka andami sa Dios og paagi og kahigayunan nga makadaog ka. You have the power and victory over that. Kay siya maghatag manato matud pa paagi og lutsanan nga makagawas ka. What? By means of our prayers, calling upon God, nasa Salmo 50:15, Uluhan 50 tudling 15 sa Salmos. Kung doon na kay mga kalisdanan ug tentasyon, tawag ako. Kay naa din ako aron pagluwas kanimo. I will be there outrightly to rescue you. That is what God says. So muna nga kini kung naatay mga tentasyon, maglao, maglipay kay una-una ta na. Ipakita na sa Ginoo ang iyang kalaki. Pagluwas ka nako because I have the way, I have the key in order to attain and be equipped with the power, calling upon the name of the Lord. Sangpitas Ginoo kay matubas Ginoo. Naaday ko aron pag-rescue kanimo. Salmo 50 tudling 15. Onya, sa 1 Corinto 15:19, nagingon si San Pablo, kung ang atong paglaom kang Kristo, niinirang kalibutan na magkaluluoy ta. Mao gyapon kining gisulti ni San Pablo pupareha sa primerong tayada ni Brad Rudy sa 1 Corinto 15:32. Nga sa atong pakigbisog, atong pagpugong sa kugalingon, musuko tang mindot yung gayong manumbag ba o musyaok batag pamalikas, pugong ta. Kung kinirang kalibutan na ang atong handumon, moingon ta nga, anong punggan ko muna ako kasuko. Kung wa gyud ko'y madawat nga ganti sa kamamapinugnanon, kamapobsanon, paglikay, pasensya, apan doon na may gisaad. Aningon man ang Ginoo nga pinadayag 21:6, kadtong mananaog hatagan ko sa purong-purong sa kinabuhi, hatagan ko siya tinubdan sa tubig sa kinabuhing dayon nga dili mohubas diya kaniya, o siya mahimong akong anak, ako ang Alpha ang Omega, si Jesus ako mong iyang Diyos. Pinadayag 21:6. Muna nga ang atong experience sa paglaom kay dunay kinabuhi human sa kamatayon. Kay nilang kalibutan na, atong paglaom, kutob rin kalibutan na, kaluluoy ta. Pero di ta makaluluoy kay life beyond. Life behind the death. Manangingon sa usa ka kinaraang pagkasulti, walay santos kun balaan, nga walay madag-umon nga kagahapon,
pero wala gyud kahaponon kagahapon nga dili moabot og kabuntagon. Meaning niya na bisan sa kapukanan sa tao, kasalanan sa tao, dunay paglaom sa kabuntagon, sa pasaylo sa Dios o sa ganti sa iyang kaisog pagbiya sa sala. We need bravery because it is cowardice to enslave ourselves to vices. Usa ka tinalawan, wa tay kaisog, muli punta sa adultery, fornication, pride. That is cowardice. But if we have to be brave to avoid, to overcome them by prayer and avoid the occasion of sin, kita mahimong mananaw sa sunod nga kinabuhi. Mo niya atong tubag sa mga nindot kayong pangutanan ni Brad Rudy, something somewhat hidden and chaotic in our minds. But there is a great meaning upon that. Ang mga pulong nga ikutlo ni Brad Rudy. Murag makalilibog, murag dagtom nga panahon, pero doon ay nagpaluyo nga kahayag. Salamat kay Brad Rudy Rakasan. Yan niya po si Brad John Purka sa kahigala na to nga kugihan sa pag-abot sa mga lugar nga doon ay grupo nga gustong maminaw sa mga pamahayag sa pulong sa Diyos. Uban siya amigo si Brad si Cornelio Imit sa Lapu-Lapu City. Iwaman pa sila si Brad Billy Hicutano sa Lapu-Lapu City. Ato minaw si Brad June Porca. Salamat Batsuk, mayong hapon sa tanan, labi na sa Marigondon, na si Padre Luking, ay ibalihin na po siya sa Birin sa Riglag ng sumubuan. Nya to lang mapasalamat niya nga kita na suta dia sa Council of Daliti nga sa wapay misa, kami sa makawalita. Salamat ni Padre Luking, nya ibalihin man siya sa Birin sa Riglag nga parokya na. Nya ug mapuhon magkita ta dia sa chapel sa Dolls Mercado sa kani babaw basak o sa kanang Grand Mall. Nya atong mga pasalamat ya sa labi na po sa atong paminaw nga mga senior ya sa Mabulo, sila si Monsignor Casarin, Patricio Casarin, si Brad Nuling Go nga sige sila tan-awan nga atong programa ni Brad nga malipay sila ni hisgutan po sila kay kauban man lang mga Don Rosarian kada kadlawon. So prosesyon nagyapos Monsignor sakay ng ihang mura og bisikleta nga debatere. Nya akong pangutana Brad kay nahibag na ko niyaning aging adlaw sa mga parihar akong Katoliko, no? Nga nagingon nga si San Jose labaw sa tanang mga santos kay kanang pulong proto dulya. Ug ang uban kay murag nabahin man ug apil ko na-apil ko aning dapita. Mingon pud ang uban nga dili labaw si San Jose sa mga santos. Akong pangutana Bradso, asa may insakto niini? Kining labaw sa mga santos si San Jose ug ubos sa mga santos. Nya unsa may atong ikatubag ani, unsa may basihanan nga dokumento sa simbahan nga gipahayag may tungod nining papel ni Senyor San Jose sa iyang pagkanaa diha kauban ni Santa Maria ug ni Hesus. Mao na akong pangutana Bradso, gustong matinawan. Doon ay mga pungs kasulatan nga may kayong pamalandungon na to nga gingon ni Jesus nga walay makatupong ni Juan Bautista pero labing gamay dito sa langit, labing labaw bisan kang Juan Bautista. Sa ito pa nga ito dahil pangadto tinguha nga mahimutang labing gamay sa yuta kay pagkatawgon tag dako sa langit. Ipangutana naman si Jesus, kinsa man ang labing dako sa langit? Sa San Mateo 5:19 mingon si Jesus, sultihan ta mo. Ang labing dako sa langit mao tong mga tawo nga nahibaw sa kasuguan, nagtuman sa kasuguan, nagtudlo sa kasuguan. Bisan unsa tingali nato ka articulate and sensitive recorder of our memory to memorize many texts of the Bible, but we do not practice. We are not only the least of the world, we will become the greatest in hell. May kamsulti, may kamupayag niya. Wala ni mo tumana,
double scandal man nato mahimo. Naipag og dautan lang kita dautan, usara iskandalo na to. Kanang atong kadautan. Pero magtudlo ta. Ug mga maayo nyawa na to tumana. Gitudloan na to mga tao. Di ni mahimo ining maayo ha. Kay wagi ko katuman. Say double scandal. So nasa Mateo 5:19 ingon ni Jesus, ang labing dako sa langit, the greatest in heaven is a man who knows the commandments, practices it, and share with it. Ang labing dako sa langit ba itong nahibawas kasuguan, nagtuman ini, nagpaambit. Pero sige tagpaambit wa ta magtuman, double scandal. Kaya mga tadi na lang kumsul nag-isulti ni ko, ano isok kay, tanawa, nindot kayo, pero masya katuman. Kita, di sa takatuman, di lang tapsunod na. Sa is double scandal. Mana nga maninguha kita. Mana may tungod di San Jose, na sa San Mateo 1:18-19, ingon si Jose, bana ni Maria, tao nga matarong, a righteous man, sa English pa. And he never spoke any word recorded in the scripture. Di kakabasa nga naigisulti ni San Jose di sa Biblia. Nagpakita ra siya siyang kahimangod nganong namabdos si Birhen Maria ang iyang pangasawa noon. Betrothal period. Hindi man makaduol ang lalaki at babae sa betrothal, sinayuran pa. Wa siya mabungatong kasuko. Kaparang anghel, mingon ka ni ayaw amumahan ng imong pangabubo, kaya wa na'y katarungan. Kaya ang gipanganam ko ni Maria, lalang si Espiritu Santo, siya mo si Yahshua, Yahweh saves, nga sa Griego Jesus, sa Latin Jesus, Jesus kinat sila. Siya ang Diyos nga mag-auban ka nato, Emmanuel. Muna katong katahap ni Jose, gipulihan sa dakong pagsalig, I trust in God. I trust in Him. In the womb of Mary, that is Jesus. I trust in Jesus. Muna nga, purting isugan ni San Jose, dili isugan maldito. Kaya bahingo sa anghel, bangon, tangwang gabi na ron. Si Herodes gustong upatay sa bata. Layas nga to sa Egypto. Pagkalayo sa Egypto, pagkapeligro sa daan, pagkangit-ngit sa daan, si San Jose siyang una-una, I trust in Him. Di ko mahadlok. Isog San Jose nga dili maldito. Gilatas niya. Ang layo kayong lugar gikan sa Jerusalem, nga to sa Egypto, more than 90 miles. Sa kakilometro, o sa kamilya, mas labaw pag itaso ng milya kaysa kilometro. 90 miles plus. Muna nga, si San Jose, kahisgot ba si John Purka o karoon sa kuganong ka ng proto-dolya kay ang atong paghalad sa Diyos, pagsimba nga lang nag-latria. The greatest kind of rendering our worship to Him, we call it latria. Yes, mahal nga Birhen, ang silbi, tanang kaliwatan, magtawag na kong bulahan. Lucas 1:48, sumunang hyperdolya. Kanang proto-dolya, kanang proto, samas proto-evangelium, ang meaning, gipasyon na sa pagdaig. Kisa nagsipasyon na pagdaig, isabuhay pa siya, si Jesus. Inangga kay ni Jesus ang iyang papa, iyang ama-ama nga San Jose. Si San Jose, pagkalalim paminahon sa pagkugo sa batang Diyos, pagkanindot sa paghalok sa bata, ug ang kagiki sa bata nga mo gakos ug mo kiss ni San Jose. Ngala ng protodolya, meaning nagpasiyuna na nga pagdaig. And the one who praise Him ahead of other people is the Son of God and God Himself, that is Jesus. So muna tao ka, tubag na to sa pangutana ni Brad John Porca. Salamat kayo. Brad Rudy mo, balik pa doon na pa ni pangutana. Salamat pag-usap, Brad Sok. Mo dito lang kus balang kasulatan, Brad Sok, din sa Mateo 21:22. Jesus said, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Si Jesus miingon, kung mutuo ka mo,
madawat ninyo ang bisan unsa nga inyong pangayoon pinaagi sa pagampo. Klaro kay na nga pinaagi day sa pagampo, matud pa ni Hesus, madawat ninyo ang bisan unsa nga inyong pangayoon. Tiyo. Sa Episo 2:19, Mateo 21:22 madto kaniya. Okay. Aritas Episo 2:19. Busa kamong mga dili Hudiyo, dili na mga langyaw o mga dumuduong, kundili mga kauban na sa katawhan sa Dios ang mga dili Hudiyo, klaro kayo nga kauban na sa katawhan sa Dios. Sa Pilipos 1:18, miingon si Apostol Pablo, apan kini walay balikan ako, basta lang isangyaw si Kristo sa bisan unsang paagi, hiwi man o matarong ang tuyo. Ang tuyo day matud pa ni San Pablo sa Pilipos 1:18 nga ipasangyaw si Kristo sa hiwi o matarong ang tuyo. Ang akong pangutana ani Bladsok, unsaon man ato pagsangyaw sa paagi nga hiwi Bladsok? Palihog ko na kog patin-aw ani Bladsok. Salamat kay Rudy, Brad Rudy, si mong mayo nga pangutana. Kalilibog o ngayon na ito dunay mga pagkutaw sa atong pag-isip. Ibasa na ito ninigwa tay hapin sa kamatuuran nga gisandig yapos balang kasulatan. Nga sa San Mateo 21:22 nga ang tanan natong pangayuon sa Ginoo, yes, pagtuog pagampo madawat nato. Pero na mga requirements nga ikinahanglan nga kanang pangayoon nato dili balibaran sa Ginoo. Primero, maayo atong ipangayo. Maayo bo sabot nga the first and foremost need of man is security or the certainty of salvation. Nga masiguro siya sa kaluwasan. Muna yung pangayoon na to. In one way or another, in the way of going to salvation, we come across, we shall meet many kind of temptations, and oftentimes we fall. But we go on and asking help from God. Muna kinanglan maayo atong pangayo. Di maayo sa tang nangayo. Kay dako maghimo itong Ginoo ko ng usa ka buutan mangayo. Nasa Juan 3:22 ningon sa Juan ang usa ka tawo nga buutan ug matarong makahimo pag diretsos Ginoo siyang gipangayo og pagpangayo. Okay? Kahimutan mas Ginoong taong buutan ug matarong. Unya lagi maayo nga atong gipangayo ug maayo sad ang atong pagpangayo. How can we prove that the we how in our prayers are acceptable by God? Ang atong pagpaubos. Mapaubsanon ta. O niya, makugihon sa ta. Muna yung Ginoo, tuktok kay kaublihan, pangita kay kau makakaplag. Kinahanglan ubanan sa nato sa itong buhat o trabaho. So mayong pagkapangayo, mapaubsanon ta. Hugot nga pagtuo, mayong pagpangayo. Muna nga, muna yung explanation na ningon si Jesus nga, bisa kung sa butanga inyong pagayon, bisa kung sa butanga, mga mayong butang para sa kaluwasan. Ikadua sa Episodio 2:19, kamong mga Hudiyo, o dili Hudiyo, kamong mga Hintil, kauban na sa mga dili Hintil, kauban na sa mga Hudiyo. Simply, na sa Biblia, nga kung mutuo ta ni Kristo, kaliwat ta ni Abraham. Kung mutuo ta ni Kristo, nahimutang mga anak sa Diyos. San Juan 1:12, ningon si San Juan, pulong ni Kristo, bisag kinsang modawat sa anak ang Kristo. Himuon siya sa Diyos Amahan nga anak niya, anak sa Diyos. Mao na nga kini mahimo na ta mga anak sa Diyos. No matter you are a Gentile, Jewish, Caucasian, white race, or black race, mga anak na ta sa Diyos. Simply because the blood of Jesus washes our unworthiness and capability to become a child of God. O naginanglan ta kanunay sa itong pagpangayo siyang grasya, paglikay sa okasyon sa sala, pagpugong sa itong abel, nga dango kayo niya itong dila, takalagsulti mga mahilas, malaway, pamalikas, panunglo, singka, syagit, ato nang yawihan ng atong baba sa kamapunganon.
Kanya, yung San Pablo sa Filipos 1:18, way bale. Basta ikasangyaw lang si Jesus. Bisan pag ang imong wali, bisag hiwi, o tarong nimong wali, okay na ko. San Pablo. Amom sabot niya na nga, kining naidaghang magwali sa hiwi ba? Nakana si Kristo daghanang asawa, daghanang mga anak. Kana si Kristo baka ko na sumulibawat imong balibo. Kahiwi ni. Pero makaagni ni mo, sahon ko ni Biblia. Tunan ko ni tinuod ba na ba'y mabasa sa Biblia? O, na nga itong mabasa. Agnos, Jesus is Agnos Dei, qui tollit peccata mundi. Si Kristo maong putli, nga kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala. O putli man. San Juan 1:42. 1 Pedro 2:22. Si Kristo dili bakakon pulos matarong yung sulti. O, matarong man. Yang tanang mga tao, iyang giisip ng mga anak. Mga igsuon. Suwa sa mga pinaangkan o sa mga uyab. Gibinuangan lagi ko itong tuhana. Hiwi itong pagkasulti, pero that really challenges me to research, to look into the truth of the matter. If that man who speaks about negative against Christ, I will look into the proof against that. So nakatunan na natong tubag. Mga bisag hiwi nga pagkasulti, hiwi pagwali, pero makahagit ka na to sa pagpangitaon sa tinuod. Muna yung usas mga katarungan, Brad Rudy. Bahala na hiwi ng kasultiha. Tal, magkatabang rin ko na sa tao sa pagpangita sa tinuod. Salamat kay Brad Rudy si mong may pangutanan. Yan, yan ka mga kining greeting niya nato o lain pa mga pangutanas pagkakaroon nato sa saglang taon kining hinungdanon kayong paybaw karon na yun. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great
you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. For inquiries, please visit us at www.cinecebu.com. Cine Cebu, connecting communities, creating connectivities. May balik ta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Nel bulitom ni si precognitum. Dili ta makahimo paghigugma sa usa ka pagkamao sa kabutang nga wa nato masayri. Dili kita makahimo pagbansay sa usa ka tinuan nga wa tay kasayuran. Sa Sirach 35:18 mingon ang Diyos, dugmukon ko ang way relihiyon. Dugmukon ko ang way tinhuan. I will destroy those who do not have any religion. The truth of the matter, the true religion. Daghan man mga tinuan. Ipasabot sa Ginoo, ang tinuon nga relihiyon yang ito. One of the signs of that true religion na sa Santiago 1:26. Kaningon si Santiago, ang relihiyon nga putli ug walay buling nga makapahimot sa Dios mao tong sa katawo nga nagbansay sa paghatag sa mga alawt, kabus, ilong tuwapos, way pagkaon, mga biyudang nag-antos kalisdanan, ilang gitabangan o iyang gitabangan, ug naglikay sad sa buling ning kalibutana. Sa ato ba, bisag may natagon ka, bisag maayo ka sa mga pagbutang material, iapod ni mo, isabod ni mo sa mga kabos, pero wa ka maglikay sa sala. Pareha na ka nagdapit sa Ginoo. Nga purting lamias pagkaon nga imong gihikay, gitukawan pagluto. Pero nagkabulingit sa labiyang kahugaw ang imong plato. Labiyang bahua sa imong plato. Kay gikan sa labayanan sa hugaw. Nga dito ni mo ipatong lamian ng pagkaon, gihatag ni Ginoo, tuo ka kanang mahimo itong Ginoo, sa kalami si mong gitunol nga pagkaon, gisud sa kamahugaw nga plato. Marihana. Even though you practice really charity and generous giving to the poorest of the poor, but your soul is dirty, the Lord will not accept your offering. Nanas Biblia na. Nasa Proverbio 21:3. Ngayon ang Diyos, I am so much pleased if your life is righteous than your offerings given to me. Malipay ko ang imong kinabuhi buutan o matarong, kay bisan unsang daghan nga imong igasa kanako. It's your holy soul is the greatest gift of you to me. So, maninguha kita. Ampo ta, nga mabuutan ta. Kay suwayan na itong atong guling pasagdan lang, yabag kay tagsunata, isang nindot tagtingo. We must do the best of our prayer, avoid occasion of sin. Enjoy the power of the grace of Christ of sanctification. We can overcome sin by the grace of the Lord. It is written in the Acts of the Apostles, chapter 11, verse 15. We know certainly that the grace of Christ can save us. What is the grace of Christ? The sanctifying grace, the life of God, the strength of God, the enlightenment of God. This is the power. We can overcome Satan and his wiles and temptations. Unyaniyaw ba na to si Carlo Badena so sas na ilang mga sharers sa Catholic Charismatic Youth Groups atong mabinaw. May hapon kanimo bratso kung may gabi agad sa atong maabdan ini nga atong Sibya, katinawan sa pagtuong Katoliko.
Unya Brad Sok, sa di pa ko mangutana Brad Sok, greetings nako sa atong kauban sa pagtuo si Brad Michael Cabunilas og labi na gayud ni Brad Mario Agbo og kang Susi Pulveras taga Lapu-Lapu. Og kanunay din siya magtan-aw Brad Sok kini si Jumar Urot Pantuliana sa Barangay Tangke, Talisay. Maayong pagtan-aw kanimo Brad Jumar Urot. Brad Sok, ang akong pangutana, Henesis Kapitulo 6, versikulo 3, nag-ingon ang Ginoo. Unya ang Ginoo mingon, dili ko tugutan ang tao nga mabuhi hangtod sa kahangturan. Kay tao siya. Sukad karon, kutob ra gayud sa 120 katuig ang ilang kinabuhi. Dini Brad Sok, grabe kayo kaliteral ang gingon sa Ginoo nga dili niya tugutan ang tao mabuhi hangtod sa kanturan. Kutob ra jud sa 120 ang ilang kinabuhi. Henesis Kapitulo 6 versikulo 3. Unya Brad Sok, pag-abot sa Henesis Kapitulo 9 versikulo 28 mananag jud ang lunop ani. Nag-ingon diri Brad Sok, human sa lunop nabuhi pa si Noe og 350 katuig. Ang akong pangutana ni Brad Sok, ang gisulti sa Ginoo Brad Sok, kutob ra 120 katuig ang ilang kinabuhi. Ngano pag human sa lunop Brad Sok, doon na pa may nag-edad og 350 katuig si Noe? Wala kaha mamakak ang Dios ani Brad Sok sa iyang gisulti. Palayo ko papatina Brad Sok. Sa kinabuhi ngayon tanon ug tawhanon, mao na yung limite. May 120 sa Salmos 90 kutob niya nay sobra sa 70 pakapin na. Sino nga mga sinuwi niabot mag 350 years old. Kaya nay exception yung Ginoo. Nga kung magpuyo ka sa pagkamatinumanon sa akong mga sugo, patasaan ako ang katuigan sa magpuyo sa kalibutan. So Noe was so humble, with a strong trust and faith in God, regardless of the tremendous catastrophe, devastation upon him. He walked in faith, obedience to the Lord. Namas Biblia. Naringon ng Diyos sa Juan 1:3-4, nga kung ang usa ka tawo magpuyo sa buutan matarong nga kinabuhi, hatagan ko siya taas nga kinabuhi. 1 Hari Kapitulo 3 versikulo 14. 1 Hari Kapitulo 3 versikulo 14. Nga mao ning mosunod niyo ng Ginoo. Kung ikaw magalakaw sa akong mga dalan, pagbantay sa akong kabalaoranan, o sa akong mga sugo, ingon sa paglakat sa imong amahan nga si David, nan pagalugwayan ko ang imong mga adlaw. 1 Hari 3:14. So mo na si Noe was really under the span and influence of God's inspiration, and he obeyed God. He practiced absolute obedience. So mo nang ipataas siya kinabuhi. Mo masud sa kadtong gitason sa kinabuhi sa nga kutob ra sa 120 sa Henesis 6:3. Unya mo na si sa Salmos 90 kutob ra sa 70. Gang labaw-labaw na pakapin na lang sa Ginoo. Pero sinuwi naigo magyud sa 1 Hari 3:24 nga buutan. Ngayon Ginoo, patasaan ko lang imong mga adlaw. So inay 120, nahimo 350. Una mamatay si Noe. So mo na tubag sa pangutana. 1 Hari Kapitulo 3 versikulo 24. Niya si Dennis Abarquez usa sa gyapon sa atong mga sharer sa Catholic Charismatic Renewal Youth Groups. Daghang salamat Balsog og maayong hapon kanimo og sa tanan nga mga televiewers. Maayong hapon labi na gyud ni Tita Corazon Cabando diha sa Lawis, Sausawan og ni Brad Noel Fernandez, Brad Archie and Gina Lorion. Ug labi na gyud sa kangiyaan si Uncle Benjamin Abarquez og si Auntie Betty Abarquez og ni Ma'am Ali Abarquez. Maayong paglantaw kaninyo. Balsog dunay mga pangutana Balsog ang atong mga kaigsuonan nga mga Katoliko about ining the second coming of Christ. Anaa sa Revelation
chapter 3 verse 3, nag-ingon diri barsok, remember therefore how you have received and heard, and hold fast and repent. If therefore you shall not watch, I will come you as a thief, and you shall not know what hour I will come on you. Naingon diri barsok nga mobalik ang Dios sama sa usa ka kawatan nga dili nato mahibal-an. Ug napoy pangutana barsok sa mga kaubanan po nato nga kung ang Dios mobalik sama sa usa ka kawatan, unsaon kuno paghinulso sa tao nga wa sila mahibaw kung kanus ang mobalik ang Dios. Kay ang uban barsok nagpatuyang lang sa pagpakasala. Ug ang uban barsok nagtagna pod nga after 2,000 years mobalik ang atong Ginoo. Dunay mga tagna, mga tao nga mananagna nga niingon sila barsok, after 2,000 years mobalik ang atong Ginoong Kristo ug hukman niya ang buhi ug mga minatay. Anaa sa Apostles' Creed nga ang Dios maghukom sa mga buhi ug sa minatay. Ang akong pangutana barsok, kay wa man masayod ang tao o mismo ang anghel wa masayod sa pagbalik sa tong Ginoo. Unsaon man sa tao barsok pagpangandam sa iyong galingon, kay ang mga tao barsok mituo sa ubang mga nanagna nga ang Dios mobalik after 2,000 years, o ang ubang tao barsok wa masayod nagpadayon ang gihapon sa pagkadautan. Unsaon man barsok paghinulso sa tao kung wa masayod sa pagbalik sa Ginoo, ang uban barsok daghan gyud naghibong o nangutana niini sa pagbalik sa Ginoo. Paliw ko patin-aw ni barsok. Sa mga bahin sa kasulatan gipamug-at gyud sa mga propeta, labi na sa mga magsasangyaw ni Kristo sa Bagong Testamento. May tungod yan tong taknaa, ang lawa, why nahibaw. Bisan pagani ang mga banggiitan nga mga balaan o santos. Why nahibaw, gawa sa amahan lamang, matod pa ni Kristo. Wala nga magtukaw, maganda mo kanunay. Do not trust that you are young and healthy. Do not trust that you have all the medicines can be afforded by your riches. No. Nasa Ecclesiastes 9, 13, 14, pagkawa gyoy pagkaamgo sa tao. Nga sama siya sa lamgam nga naglupad, inigbatok, maigo siya sa kalit nga udyong, the arrow of the hunter, udyong sa mga ngayam. Sama siya sa isda nga naglangoy ilaw sa dagat nga makuha sa pukot o maigo pana sa mga mananagat. Ingon niya na kapag kamakalit sa kamatayon. Yang, hingkod, tigulang, manganda mo itakanunay. Doon ayaw pagtuong we have the moment given by God na nasa Sirach 5 versikulo 5 o Kaalam kapitulo 5 versikulo 5 6. Ayaw pag-una-una ngay kay tag-iya si mong panahon. No. Nasa hubdo si Jes tanang kalag nasa kamot sa Diyos. Ihuwad na sa Ginoo tagak tangados kamatayon. Muna, whenever we are tempted that we have still much time and long years to live this life, you are betraying yourself. Kung magunahuna ka nga nining kabatanon o kaidarani mo, doon na pa'y daghang mga tuig imong tagamtamon, ayaw pagtuon niya na, imo na, dili na iya sa Diyos. Kay sa kalit nga wani mapabuta, kalit nga kamatayon. Mga nga dunay daghan nga mga tao nga balaan, nga dunay madagtom nga kagahapon, pero wa say kagahapon mo'y kabuntagon. Ang meaning niya na dunay daghang mga santos nga dunay kagahapon nga hugaw pas dirty ang ilang kinabuhi. Corrupt, adulterous, fornicator. Pero silang pagbalik sa Ginoo, pag hinulsol nila, mauna San Pablo. Grabe San Pablo ka makasasala. Persecutor, insulting God. Pero siya nitabo, kalit lang kilat, nabuta siya, di na siya kakita. That was the turning point of his life. Nga nagbago siya. So, muna nga ang atong pangutana nga nadungugi ka ni Dennis Abarquez nga nagtago sa kalibong balik ng Ginoo. Lahi na siya ng dili ang ituan kini Ginoo. Wala ginahibaw bisan pag
mga anghel, bisan pa mga santos, ang ako ng amahan, di ba? Wa kay labot sa Kristo, doon na noon. Kaya nasa Colossus 3, 2:3, ningon si San Pablo, all the wisdom and all the secrets of God are stored by God Himself to Christ. Ang tanang mga tinago o misteryo sa Diyos, gitipigan na sa Diyos diha ni Kristo. Si Kristo na ibaw, pero humble man siya. Basig mo, hangin ito ginopto, ibaw ako bi. No sa ka mo balik. Ibaw bi. No sa ko mamatay, kay mangandam na ko pa kayo. No. That is tempting God. You are telling God, tell a lie of God. Kung singong Ginoo, wala na napit sa kaatoran ni. So, Ginoo nagbudi siyang gugalingon-ingon ako siya, why na ipaw? Bisan pag-anghel, labing banggiitan nga balaan mo kay baon niya na. Diyayo sa katao nga, healthy kayo, praktisado, may pagkaon, pero madyungiro. Pagka-Domingo dito taon ang iyang mga bata, ay ang asawa, dung, hapit na, misa ng parin, bagting ng kampana, ay, pamarya, pildi na ba ko ha? Yan, kamagwangan, Daddy, undang na diya kay, we go together to attend the mass. No, get out! O, hangtun ka manghuran. Daddy, hilak, di ko musimba, basta di ka musimba. Sekarang ta karon. Ay, kape. Tagan na siya sa, kinitagiya sa badyungan sa kape. Higops kape. Kirig man, tumba, patay dito. DOA. DOA. Patay pag-abot sa ospital. Dili lagi kay tag-iya si mong kinabuhi. Kaning kalingawan, gahakop ka sa mga daog ni mo madyungan. Di na makausbaw. Di na maka-postpone even 1 minute of your life. Naatas ka mo sa Diyos. So, mo na nga, dili pa ba sa Ginoo kayong 1,000 years balik ng Ginoo. Ayaw pagtuo na, kay bakak na niyong Ginoo. Daghan pa ibao. Si Kristo to dito. Naadiha, ayaw pagtuo. Kaya kung balik na si Kristo, sama sa kilat nga makita sidlakan, makita sa kasadpan, mausa na kong pagbalik. Makita sa tanan. So, muna magandam ta kanunay. Why makasasala nga di kasud sa langit? Naragi kondisyon Ginoo. Basahan na. Doon na mo Biblia, basahan. Ezekiel 18:27. Gipasyonhan nagpangutana. Maluwas bang makasasala? Oo. Kung nang makasasala, mobiya siyang sala. Kung nang makasasala, magtuman na sa sugo sa Diyos. Kung nang makasasala, magbuhat ng mayo. Kanang tawhana nakaluwas siyang kalag. Ha? Kipasangin lang kita. Kita nakaluwas sa itong kalag. Actually, God will save our soul. But God attributes that you save your soul because my conditions is complied by you. Diya sa sala, tuman sa sugo, magbuhat ng mayo. Iya maglikay sa okasyon sa sala. Nama itong mga amigo, na ako amigo sa merkado sa Tabunok, Brad Sok, pastilan, si pastilan, kamamords, si mamords, mga hari diri nag-short, sige giguglingi, tanaw-tanaw lagos kong asawa, buwa pa diri kay pasig-puspusan ko sa kanang kuan, palo-palo. Yan naman, ako ging tanaw ng mga mamords gikan sa tiil hangtod sa sa na Brad Sok, sana kay mo kungot na kay kagtanaw, nag-entertain kasi mong kaibog. Nag-entertain kasi mong kaulat. Sipong ni Jesus, Mateo 5:22. San Mateo 5:28. Kung mutanaw kag usa ka babae uban ang maulagon nga tinguha, last LUST, nakapanapaw na ka bisag pa ni buhata. Kung mutanaw kasi mong kaaway, gusto ni mong patyon bisag pa ni mong buhata, nakasaan na kas pagpatay. O si? Wala ka, sa manay na ako'y buhaton, Brad Sok, nga nindot magayo, hangad sa langit. Ina, Ginoo, salamat nga may kayong pagkahimo. Ginoo, luwas sa taon ko. Balik ka, Ginoo, luwas ako. Salamat kay may pagkahimo. Taon-taon duko. Paano diyan babae? Di na ka maibog. Natuman na ni mo ang sirak na ibiotso. Ayaw pagtutok sa matahom ug banyag nga babae. Ilikay ang imong pananaw niya na uli ka makasa. O sige, klaro kayo. Huwag mo tiyaw ang Ginoo na. Suway ko no. Sige, tutok. Matupad itong migo na ko, mamords kayo.
kurog imong galaman. Muna nga, likayan tana. Sirach 21:1, kung gusto ka di makasa, likay sa okasyon sa. Likay. Likay sa mga dapit nga magkadaot na to. Likay sa mga tao nga mahulhog na to papagkasa. Likay sa mga salida sa TV, Netflix nga mga laway. Then, di ta makasa. Muna itong tubag sa pangutana ni kining Dennis. Nabalik ta ni Carlo Badenas. Daghang salamat Brad Sok, handos na nako sa pangutana Brad Sok. Ang atong simbahan Brad Sok, usa sa marka sa atong iglesia, mao ang gitawag og Iglesia Romana. Ang akong pangutana Brad Sok, nganong gitawag man tag Iglesia Romana Brad Sok, nga kining iglesia didto man gitukod sa Jerusalem. Nganong gitawag man tag Romana nga sa Jerusalem man gitukod unta Brad Sok? Paliw ko pagpatinaw Brad Sok. Mingon si Jesus nga ang akong gingharian, mo na the church, akong lalinon. Ikan Jerusalem, dadon nga to sa kanasod, nga mamunga niya. Ganoon na nitagna sa Old Testament sa Isaiah 39. Nga akong katawhan lalinon, o muadto sila sa Babylonia. So that was the prophecy. Kaya kanang Babylonia sa bagong tugon sa pinadayag 17:3 ngadto 5 mao nang Roma, the heavy, dirty, cruel, and sinful Roma pagana. Ang pagan Rome. Ang mga emperador magpaila nga sila Dios, gahasi sa pagpamatay ng mga tao, pagpanglugos mga gwapa nga babae, pagpamatay sa mga wa nila kaymuti. That is the empire of the devil. So muna nga kana sila kining kita na to ang ilang mga kadautan. So ang Roma wa ta kahibaw nga doon na day gitagna na sa daang tugon. O pagkabanahon ni Jesus nangita gyud paagi si San Pablo nga maka-experience siya personal experience with Christ. Wagi siya mapakyas nasa Buhat 23:11. Ningon si Jesus kang Pablo, maingon nga nagpamatuod ka kanako dito sa Jerusalem. Lakaw, pagpamatuod ka nako nga to sa Roma. Nganlan yun Roma. Nahibaw ka, Roma is an empire. Empire of the devil. The throne of Satan. The influence of power of darkness was Rome during that time. But then Jesus, I send you and I provide you. So niya to San Pablo. Pero hibuong siya kay pagkadto niya doon na may mga matuhuon mga Kristiyanos. Naguna rin si San Pedro kaniya. Muna ningon si San Pablo, nalipay ako sa dakong grasya sa Diyos. Kaninyong taga-Roma, pinili sa Diyos, hinigugma sa Diyos, ay inyong pagtuo nga taga-Roma, katong nituo ni Kristo, ipakailap sa tibok kalibutan. Ay inyong pagtuo nga taga-Roma, ipakailap sa tibok kalibutan. Muna ang marka sa itong simbahan, upat ramang yun, usa, Santa, Katolika, Apostolika. Pero napuno ang Romana. Gika si Jerusalem, lalinon sa kanason, mamunga niya. O niadto sa Roma, 14 daghanang nahimong Kristiyanos. O ang mga Kristiyanos, dili ordinaryo, malipay sa matamis nga kamatayon. Uy, namagoy kamatayon nga tamis. Pait mo na. Para nila that death is the sweetest. Because a sharp, sudden death will be replaced with greatest glory, joining Christ in heaven. Human sa martyrdom nila, kalit, balinon sila sa langit. Marang sweetest death. Kalipay nga kamatayon, matamis nga kamatayon. Di ka kitag panahon og nasod sa kalibutan nga dunay libo-kalibong gipamatay. It's only in Rome. Kanang katakumba, lungib na sila sa siyudad sa Roma, mga 3 miles. Di man niya taas kaya 3 miles, masika kilid, pulos na mga nitso, lunganan sa mga santos, pwede naghanan.
Gihaw ni Nero, pinagig espada, pagauglion, uban pang matang sa kamatayon, lansang sa krus. Itrapo itong mga samong kanang mga tagok sa kahoy nga lanahon, dagutan, musiga. Ang mga patayang tao ang gilansang sa krus, gihimo niyang suga siyang malaway nga buhat sa gingarian niya. Ito rin pasalamat sa atong mga servant leaders, Talisay, Mayor Samsam Gulyas, si Vice Mayor Alan Bukaw, mga konsyales, sila si Honorable Ricky Arasnar, Rudy Cabegas, Maning Cabriana, Ferdi Rabaya, Gail Listauro, Lister Daan, ya sa Noble Ladies Councilor, si Honorable Yeyen Bukaw, Honorable Ophelia Ilanan, Honorable Magdid Latori, Honorable Konsyal, Josefina Konsyal. Ya ako sang pasalamat sa atong mga magugihon kay mga Catholic faith defenders nga malipay ko mo hisgot sila mga ngalan kay volunteerism. Why sweldo sa simbahan, pero ang simbahan niya po nagsweldo pinagi sa Dios nga maumumak kanila o kanamo. Kanato. Brad Adam Amper, presidente sa Catholic Faith Defenders sa Archdiocese Chapter Cebu. Brad Jeffrey Caliosa, Brad George Torrefel, Brad Efrain de la Peña, Brad Mario de la Serna, Brad Dr. Lemuel Yap, Brad Bransing Pastorete, Brad Tomas Agyang Kapika Sterjoy Kaburnay, Brad Edwin Isaal, Brad Asis Agipo, Brad Hernando Mangitngit, Brad Daniel Sikuya, Brad Edwin Paraguso, Brad Bots Kebido, John Porcan, Ubanato, Brad Andy Sandoval, Brad Jong Chua, Brad Glenn naman siya, Brad John Publica, Brad Crispin Tampos, Brad Hubin Alisna, Brad Attorney Mike Abbas, Brad Michael Cabonelas, Brad Edwin Mabanag, Brad Fred Tundag, Brad Chris Arcay, Brad Bini Hikutano, Brad Florix Rubia, Brad Carlo Badenas, Niyaman, Dennis Abarquis, Jasper Panan, Sulpicio Alguere of San Fernando, Yang Capikas. Yes, Brother Sulpicio, my greeting, my prayer. Brother Alijo Gonzaga sa Suong, Lapu-Lapu. Brother Yoyoy Gonzaga sa Camotes. Yuli Rafana, Sterfi Barreno, Jim Laboneta, Brad Alfonso Bering, Brad Ju Bertin, Brad Pidgio Pahugot, Brad Fred Tunda, Brad Paul Alema, Brad Alfio Malinaw. Napasalamat nato ning ato mga kaigalaan, ang Dios magapanalangin nato. Hiyaptan man tas panahon, ang Dios magapanalangin nato, tagbo ta pohon ning atong tulamanon katinawan sa pagtuong Katoliko dinhi sa Cebu Catholic Television Network. Pohon ang Dios magapanalangin.